Nandito na naman ako for almost 3 months na hindi ako nakakapag-update sa inyo. Lately, parang napaka-disappointing na yung mga previous kong mga tinuturo ay hindi pa rin na-absorb. Maybe it's really the case dahil napakaliit lang naman ako i-compare sa dami ng mga backyard hog raisers. Ang laking problema ngayon na namang panahon na ito, in which actually itong topic na to has been discussed in my previous vlogs, na bakit ang baboy ko, yung inahin ko, yung biik ko hindi makakabangon, namimilay, namamaga ang paa, lumolobo ang ilong. When I say lobo is parang lumolobo yung sipon sa ilong, it is because of the weather. Ngayon, as I had always been telling everybody, keep your pen warm at all times. Ang mainit na kulungan ng baboy, napakadaming benepisyo para sa atin. I don't know bakit hindi ito tinuturo. Is it because kailangan ba may magkasakit para may magkapera? Kailangan ba may magkasakit para mabili yung gamot nila? I had been an advocate of preventive medications, preventive management, I mean. Ngayon, ang gusto ko lang talaga intindi sa lahat is let us make sure na mainit ang kulungan natin at all times. Mayroon tayong ina-interview, kinakausap dahil nagkokonsulta. Sir, bakit ganito, bakit ganyan? Then sasabihin ko, nagawa mo ba yung instructions ko? Yes sir, kaya nga lang. Now what is wrong with kaya nga lang? It means hindi nila fully na-absorb or hindi nila fully na-perform ang instructions ko. Now, the very basic preventive management is keeping our pen warm at all times. When we say we keep our pen warm at all times, I mean there is kailangan magiging mainit ang kulungan natin ng baboy, especially during night time. Here is one case. Tingnan natin yung bake natin. Pagpunta natin sa umaga, as early as 6-7 a.m., ang dumi ng bake na nakikita natin is basa, parang putik. Then, after 8 or 9, sa mainit na panahon is nagiging okay na yung dumi nila. Then, later, very late afternoon or early evening, pag nagdudumi sila, basa na naman. Now, one very common question na sinasabi or tinatanong ko sa lahat, ano meron sa araw na wala sa gabi? Then most of them will say, sir, araw mainit, wala sa gabi. Pero yung yung sinasabi nilang madilim sa gabi, maliwanag sa araw. Pero kidding aside, during the whole night, magdamag na nilalamig ang baboy natin. They are stressed. Stressed sila in a sense na talagang hindi natin mapipigilan ng lamig sa loob ng kulungan nila. Unlike tayong tao na makakapagkulong tayo, makakapagsirado ng bahay, pintuan, bintana, nagkumot pa, still nararamdaman natin ng lamig. Kamusta yung baboy natin sa kulungan nila? They are at the mercy kung ano man lang ang mayroon doon. And take note, itong mga baboy natin in the wild, in their natural habitat, wala naman silang pen, wala naman silang heater, wala naman silang tolda, pero they know how to find heat in the wild, heat in the forest, because our elementary science tells us na ang mundo, the earth, mayroon tayong earth core. Itong earth core na to is mainit ito. Now, may mga fissures ito
all throughout the world, sa buong surface ng mundo, na dun sumisingaw, otherwise sasabog yung mundo natin. And sa dami niyan, kayang-kaya hanapin ng hayop yan. Kaya hindi sila namumblema in the wild unless may mga external forces, again, na makikialam sa kanila. No, ngayon, ang pangyayaring ito, dahil kinuha natin sila from the wild, we will have to be responsible for them. Dahil ikukulong mo sila sa sa pen. Ano lang ang pwede, yun lang. Kung malamig sila dun, manginginig lang sila sa lamig. Now, ngayon, itong lamig na ito is napakaraming factors affecting the health of our pigs. Una, ang lamig na yan ay mataas ang humidity, mataas ang water content sa hangin. Now, pag mataas ang water content sa hangin, as you have also experienced it, sigurado ako, pag lumabas ka sa bahay mo in the middle of the night, early in the morning, mayroon namumuong tubig sa ilong mo. Itong tubig na mumumo, papasok ito ultimately sa baga. Now, okay, palagi naman pagka ganyan. Pero tayong tao, bihira lang yan. Konti lang yung panahon na ganyan tayo dahil nakakapasok tayo sa bahay. Yung baboy natin sa loob ng kulungan, kamusta sila? Nalagyan natin sila ng tolda, ng trapal. Nako-contain ba natin yung lamig? No. Hindi mangyayari na makontain mo yung lamig unless you're going to seal them off. Sealed, as in sealed na parehas ng bahay. Bahay nga sealed, napapasok pa ng lamig. Na itong nangyayari, pagka nalalanghap ang malamig na hangin may tubig, okay lang yan sa umpisa. Because God has been very genius. Praise God. Dahil kaya ng baga ibuga ang lahat na na-inhale na tubig ng baga. But, because of human intervention, pinakialaman natin ang nature. Sa bawat panahon na nakakalanghap sila ng malamig na hangin, na ibubuga initially. Pero pag tumagal, hihina ang resistance nila. Pag humina yung resistance nila, it will happen na hindi na kaya ibuga palabas ang tubig na na-inhale ng baga. What will happen? Maiipon itong tubig na ini-inhale. For example, isang inahin na lang or a full-grown pig, malalanghap niya or ma-inhale niya yung tubig na as many as isang sandok on a nightly basis. You just imagine kung isang buwan, 30 days niyang naglalanghap na ganyan, maiipon ang 30 na sandok na tubig from the air sa loob ng lungs. Try mo nga sukatin yan. Ilagay mo yung 30 na sandok sa timba. And you just imagine kung gaano kadami tubig na pumapasok sa baga. Now, ngayon, anong mangyayari pag nababad sa tubig ang baga? Alam nyo yan. I don't think I have to explain it further. Next, ang advantage sa mainit na kulungan. During summer seasons, meron ba tayo na-experience na lamok? Sa araw, may lamok ba? Now, ngayon, kung mabibigyan natin ng sapat na init ang kulungan natin ng baboy sa gabi, hindi lang mababawasan ng humidity, hindi lang mababawasan ng water content sa kulungan ng baboy natin na nalalanghap ng baboy, kundi mababawasan natin ang pagpasok ng lamok. And, I don't know kung alam niyo to, pero ang lamok ang pinaka-culprit o ang pinaka-laking dahilan kung bakit pinaka
malakas magdala ng virus, parasites, and bacteria. Now ngayon, kung infested ng lamok ang kulungan natin, idadapo sa baboy natin. Now, pagtagal na nanghina na yung baboy because of the continued stress caused sa lamig, nandun si virus, nandun si bacteria, plus the parasite. Ano mangyayari? No, ngayon, ito ang mga cases na to na pinauulit-ulit ko na sasabihin at ini-inform ko to everybody. Keep your pen warm at all times. Napakalungkot. At hanggang ngayon, ito pa rin ang nakikita ko, nagkukonsulta sa akin. And I would like to tell you a story. Several weeks ago, may tumawag sa akin as early as 8 a.m. Sir, pwede mo bang puntahan ang baboy ko? Sabi ko, bakit? Sir, magaang mata, lumolobo ang ilong sa sipon, hindi na makabangon, hindi man lang maiangat ang ulo. Then, during that time, I was already in the mountains to serve, makatulong sa mga kapwa nating backyard farmers. I told them, the earliest na pwede ako makarating sa inyo is 3 p.m. Malayong-malayo na ako. I want you to do this. Hanap ka ng lata, any lata na makakakontain ng uling, then yung uling isisigaan mo. Sigaan mo, pag nagbaga na siya, isasabit mo siya dun sa tinutulugan or hinihigaan ng baboy mo. And nakakita siya ng takore. Yun ang naging lata niya. Doon na nilagay. Takore. Isinabit niya doon sa tinutulugan ng baboy. And nakarating ako sa kanya as I promised. Alas 5 ng hapon. Nakita ko sila from a distance. Nakatingin doon sa kulungan ng baboy. Pinagtatawanan nila. I don't know ano yon. Nang lumapit ako is nakita ko yung baboy tumatakbo paikot-ikot sa loob ng kulungan. Kaya nila pala pinagtatawanan. Nakatabingi. It's just like parang may 1 kilong bato sa tenga habang umiikot sa loob ng kulungan. You just see the wonder ng boses ni engineer. Nagbigay ako ng instructions na umaga, narinig ng baboy, gumaling siya. Now, kidding aside. Kita ninyo kung ano ang wonder ng init na naibigay. It's 8 to 4 or 5. Wala pang nailapat na gamot. Tumayo yung baboy na halos hindi na makatayo. Milagro ba yon? No. It is what we should be doing with our pigs. Gumaling siya. So pagdating ko, hindi na ako nahirapan magbigay ng gamot sa kanya. A little na boost ang immune system, na improve ang condition ng good bacteria, thereby ang aawayin ko na lang without taking the risk na mapapatay ko si good bacteria is si bad bacteria na lang. Pagdating ko doon, nagbigay ako ng mga gamot, nagturok ako, gumaling. And it's the happy moment. Magandang story for that backyard farmer. Another one, after several days, I have to go to another backyard farmers na nagre-reklamo. The same problem. Papunta ako sa kanya 4 p.m. the next schedule ko. Umulan, kumulog, kumidlat. Then, since yung way is in between the sugarcane plantation land, ang daanan is lutang na bato,
which is impossible for me to go there. Na ngayon, instead of going there, tumawag na lang ako, giving the same instructions. The following morning, binalikan ko, pinuntahan ko, and the same experience. Tumayo yung baboy, nakatingala sa akin. So, hindi na ako nahirapan. Still, I will have to address the potential infections. Nagbigay ako ng antibiotics, gaya ng ginawa ko dun sa una. So, you just imagine the magic of keeping the pen warm at all times. Actually, we don't really have that problem during daytime, except kung may bagyo. Now, ngayon, bakit kaya pabalik-balik itong concern na ito? Hindi ba talaga natin bago ang pamamaraan sa pag-alaga ng baboy? Bakit hindi ito tinuturo? Sila na nauna sa industry. Tapakatagal na. Bakit hindi nila tinuturo how to do preventive management? Never, ever na nangyari na nakita ko or na-experience ko in my 24 years, over 2 decades, na tinuro nila in a seminar ang preventive management. Kailangan ba may magkasakit para magkapera? Kailangan ba may magkasakit para makabili ng gamot? Kailangan ba may magkasakit para may babayaran sa pagbigay ng gamot? Maraming magagalit na naman sa akin. There are times na since makulit ako pag pinagtatanungan, hindi ako basta-basta magbibigay ng gamot. You will never extract any medicine from me unless na uusisa kita. I may not be a veterinary doctor. I am not a veterinarian. But still, I have my science. I have my experience. Kaya ko mag-diagnose. Kaya ko mag-analyze. Determine the cause, eliminate the cause, and medicate if necessary. Gaya nga nun bagsak na, maga ang mata, bakit wala pa akong binigay na gamot? Nagbigay lang ng instructions. Ganun ba talaga ka-miraculous yung boses ko? No, kidding aside, hindi ganyan. Let's not get credit niya sa kanya yan. It is just the analysis. It is just the science. Meron na nga tumatawag sa akin, si Boy tawag ako. Dahil it's time, gusto ko talaga magpaliwanag. Any chat, hindi kakayanin. Determining the cause, eliminating the cause, medication, hindi kakayanin yan ng 1 linya, 2 linya ng chat. Kaya gusto ko, tumawag kayo. I am going to do series of questions, you answers, and bago ako magbigay ng medication. And also, if you are from abroad, if you could not call me, because I do not entertain call from messenger, kung sino ang nag-aalaga ng baboy, siya ang tatawag sa akin, because if you are from abroad, hindi mo naman masasagot ang lahat ng interview ko. You give instructions to your caretaker to take instructions from me kung may tiwala kayo. That is all. Balikan natin. Etong mga problema sa ngayon, ayaw kumain, maga ang kasukasuan, yung maga yung tuhod, paggewang-gewang, hindi na makatayo, is a prelude to pneumonia. Maybe ang pneumonia is may mga percentage, 10% na tinamaan ka na, hindi pa yan. Asymptomatic pa kung sa COVID ang tingin nila. 20%, 30%, 50%. But these are already prelude to pneumonia. Ano ang dahilan? Babalikan na naman natin ang malamig na magdamag.
Paulit-ulit na kasi ako. Pero still, I will have to. Because it is my advocacy. Maybe this is my apostolate. As my bishop tells me, Robert, you do your apostolate kung saan ka man mapupunta. And dito ko nakikita. Dito ko na ilalagay ang sarili ko ngayon. So I am telling you, I'm giving you instructions, and I am never earning a single centavo from teaching you what I know, what I have learned. Because itong mga natutunan ko, I have learned this sa mga tao na hindi rin ako pinagbayad. In return, I'm going to give it back to you. So, maybe, may mga lessons din naman kayo ulit na makukuha dito sa video na to. It is the keeping of our pen warm to minimize the possible causes of pneumonia. Pneumonia could always be given vaccines. Vaccines, bigyan natin. But mind you, uminom ka ng bugamot sa sakit ng ulo, sipon, lagnat, at magpapaulan ka. These vaccines will never be effective. Mamamatay pa rin baboy mo. I will assure you of that. But if you're going to do the preventive management, chances are, hindi kayo magtatanong anong problema sa baboy niya. That will be all for now. This is the engineer after more or less 3 months. Sana mapapabilis na naman ako ulit sa pagbibigay ng mga aral sa inyo because masyado lang tayo nagiging busy. Please do subscribe to the Robert Nelson Chua channel for more learnings on pig management, pig handling. Thank you.